Magandang umaga po sa ating lahat, sa ating pong mga mahal na suki at sa ating mga mahal na kasamahan sa industriya ng pagtatangke. Magandang umaga po. Ito po si Katuring at bumabati po sa inyo ng advance Merry Christmas. Ayan. So, maganda na ba ang ating mga benta, mga katangke? Kumusta po ang daloy ng ating benta? Kumusta po ang marketing natin? At kumusta po ang operasyon natin ng mga hauling natin? Dahil kinakailangan po nating maghanda at paghandaan ang medyo malaki-laking bilang ng ating mga tangke dahil sa nalalapit na Kapaskuhan. Alam naman natin, pagka ganito pong season ay lumalaki po ang demand. Isa na po yan sa indikasyon kung bakit mataas na rin po ang sunod-sunod po mula po nung Hunyo. Wala hong puknat ang pagtataas mula piso, mula 50 centavos hanggang 3 piso kada kilo. So, panay po ang aray ng ating mga mahal na kusinero, kusinera, mga may bahay, no? Masakit man, ano po ang magagawa ni Katuring kundi ipatong po ang kanilang idinagdag doon sa kabuuan ng 11 kilos. So, kanya-kanya po tayong estratehiya kung paano kahit paano ay makagaan doon sa ating mga mahal na suki, no? Tulad na lamang halimbawa, pagka ho talaga namang kaya pa namang i-absorb yung pagtaas, ay sa level po natin, nag-freeze po tayo. Nag-freeze po tayo. Hindi sa layunin na manira ng kalakaran ng presyo, no? Kundi yan po ay control po natin, discretion po natin. Sa gustuhan naman natin na kahit paano makagaan, makatulong. Dahil nga buwan-buwan po marami pong naaaway na. At para bang lumalabas na tayo na lamang po ang nagtataas ng presyo. Alam mo naman ang mga karamihan sa mga suki, ang minomonitor yung pong pagbaba, hindi yung pagtaas. Tayo naman either pagbaba or pagtaas, abay ini-inform po natin sila at minomonitor po natin lahat po ng mga usapan sa social media, sa television, sa radyo at kung ano-ano pa hinggil po sa pagtaas ng LPG para lamang po kahit paano maipaabot, maiparating natin sa ating mga mahal na suki. Bagamat may mga suki nga tayo na hindi ho ikinakalendaryo ang pagtaas, kundi yung pagbaba lang. Kanya pagka nagtaas ka, nagugulat po sila no? Lalo po yung kumukuha ng mga 3 buwan after, no? Bago kumuha ng kanilang tangke. So ayan, At medyo naglaylo po ako sa pagbablog natin, no, para ho painggil po sa usapin ng LPG dahil nakita naman ho natin medyo siyempre may pagkadismaya dahil isa rin po tayo siyempre sa may mataas na ekspektasyon hinggil po sa implementasyon ng Republic Act 11592. Ayan. Bagamat kaisa rin po tayo ng ating mga kasamahan na malilit na tangkero na nakakaramdam at nakararanas ng mabagal na pag-usad ng development o progreso ng implementasyon sa Republic Act 11592 o known as LPG Industry Regulations Act. Isa na nga dyan ang siyempre marami pa rin po tayong nakikitang kaliwat kanan at dinadaan-daanan lamang po tayo ng mga maglalangka at magsasako
Pero katulad po ng sinasabi ni Catherine at sa ating pong mga mahal na tangkero, lalong-lalo na po ito pong mga napanghihinaan ng loob, ay maging positibo po tayo at kumilos din po tayo. Mahirap naman po na nandun lamang po tayo sa ating mga monoblock at nag-aabang ng walk-in. No? Lumabas-labas po tayo para kahit pa paano makadagdag po ng isa, dalawang customer, ay malaking bagay po yan. Ang isa pong obserbasyon na nakita po talaga natin ay hindi na ho, yan lang paulit-ulit natin na sinasabi sa atin pong mga naunang mga vlog, yung pong obserbasyon po natin na talagang ang benta po ngayon sa kabuuan ng buong maghapon na hindi na ho katulad noong mga naunang panahon na talagang ang benta po ay kaya nang makapambayad ng idadaon kung halimbawa kukuha ka ng sasakyan, abay kaya. Kaya mong kumuha ng hulugang brand new car. O brand new na gagamitin mong panghol. Nung araw. Nung araw kaya mo nung kumuha ng hulugang lupa. Pero ngayon talagang pahirapan, no? Si Catherine, ginagawa naman din lahat ni Catherine ang nakaparaanan kung paano makadagdag ng benta, pero talagang naghihikahos at hingal-hingal po ang ating sales, no? Hindi na ho talaga katulad dati, no? Dahil kung nung araw ay lantaran ng illegal, ngayon po sabi nga natin, abay nagkaroon lang po ng ibang estratehiya. Naglegal pero actually ay double ang operation. So bahala po sila diyan. Ako ayaw nating buhay po nila 'yan at diskarte po nila sa buhay nila 'yan. Inaayaan po natin sila, no? Mahirap namang magturo-turo po tayo, no? Pero alam naman ng karamihan yan na talagang yan na naman ang kalakaran. So, dahil na rin sa diskarte na mag-survive, no? Pero sa level natin, sa bahagi natin, it's a matter of choice. Kung gusto mo pa rin maging illegal at magbenta ng mga mga pinturado, well, nasa sa iyo pa rin po yan. Anyway, in the end, sino ba ang magsasuffer? Kung sakasakali, sino ba ang who will take the risk? Kayo rin po, tayo rin po na gumagawa kung sakasakali ng mga hindi o mga pinagbabawal o illegal activities na yan. Kahapon, nakinig po tayo sa podcast o pag-uusap na naman ng ating butihing Congressman Arnel T. at ng kanyang kaututang dila na si Mr. Anson, no? At doon ay binahagi nila ang mga nakalipas na mga activities sa Department of Energy, yung pong goodbye generic, welcome branded, or welcome branded, goodbye generic. At yan naman po ay kaysa po tayo na nagpapalaganap ng impormasyon hinggil po dyan, sa pinagbabawal na nga po ito pong mga unbranded o mga generic na mga tangke na wala pong kumikilala at walang nagmamay-ari, no? At sinasabi, marami po tayong posting regarding po dyan, no? Na ang layunin po natin ay maipaliwanag at ma-inform natin ang ating mga mahal na mga customers, no? Buying public, na pinagbabawal na po yan dahil kompromiso po. Bagamat marami po tayong mga kasamahan hindi lang bashers kundi yung hindi nila matanggap itong pagpapalit ng mga branded at ang tinitignan nila ay yung ilang mga tangke na binigyan lang o nilagyan lang ng tatak, inassume lang ng isang brand, where in fact talagang kung makikita mo ay mas malala pa nga naman talaga sa mga kolorum. Ibang usapin yan. Pero ang layunin ng batas hindi po ganyan, no? Ang layunin ng batas ay magkaroon po ng magandang uri o kalidad, ligtas na kondisyon ng mga tangke na iikot sa merkado. Yun po nakikita po ninyo na
di hamak na mas maganda yung kolorum na tangke mo kaysa doon sa siyempre naman bumili ka ba naman ng maayos na tangke, pinili mo yung maayos na tangke, branded, pininturahan mo, di natural, maayos yun. Ang nawala lang doon yung mga technical information na required by the law, required by the Department of Energy, ng Department of Trade and Industry, na dapat nandoon yung mga technical information na sadyang winala natin dahil sa layunin nga natin na sabi natin maging free itong tangke na ito wherever we want to bring, wherever we want to refill na planta. Pero yun po ay pinagbabawal dahil kompromiso po ang lahat. Unang-una, hindi mo binigyan ng impormasyon si customer kung ilang kilo yung tangke nang wala pang laman. Di ba? Nawala doon. Unang-una, tinanggalan mo ng impormasyon kung sino ang mananagot kung sakasakali, di ikaw lang. Di ba? Sabi nga natin, para kang sumakay ng padyak o para kang sumakay ng taxi. Nasagasaan ka, nabundol ka, si anong antas o level ng kaninang may ambag kung sakaling nagkaroon ng aksidente. So same thing po sa mga branded. Abay siyempre, kapag branded ng tangke natin, may kumikilala, may nag-a-assume ng full responsibility, mas tumitibay ang legal pundasyon natin in case na magkakaroon po tayo ng later claims sa mga aksidente involving po sa mga LPG branded na silindro. Yan po yan. Pero siyempre, yung iba mga sarado nga po ang kaisipan at ang binabalandra po ay ito pong mga klase ng tangke na inassume ng ilang mga brand na particular na. Alam natin na madalas inaatake ito pong mga tangke na umiikot pa rin na nakikita natin na pininturahan lang, nilagyan powder coated lang, pero makikita mo yung kanyang metal plate na pinaglagyan ng permanent na marking, yung emboss, na kung saan ay halos butas-butas nga naman, madalas ko nang i-comment yan at sinasabi na yan sa ating mahal na Congressman Arnel T. at sa kanyang mga magagaling na mga tagapagmaneho o managers na mangyaring iayos natin yung paglalagay natin doon sa planta, yung subcon nyo na gumagawa, iayos natin dahil yan po ang pulahan Yan yung laging pinupula sa atin na tamang naglagay lang tayo ng pangalan, pero nakakatakot tignan dahil nga yung pagkaka-weld ay talagang balasubas ang pagkakagawa. So ulitin natin para hindi tayo lumalabas na parang kinikengkoy lang natin yung batas, nanloloko po tayo. Lamang po So tayo po ay magpapatuloy sa atin pong naudlot na ating pagkukwentuhan. Okay? So pasensya na rin po dahil ngayon lang tayo nakapagkwentuhan dahil abalang-abala si Catherine at anyway, patuloy po tayong nakamonitor sa industriya sa ating pong mga tinututukan din po natin yung lalong-lalo na ito pong mga kinikilala naman natin sa industriya na siyang pinanggagalingan ng mga impormasyon po natin sa pagkalaw po ng LPG price, then at the same time sa Department of Energy hinggil po sa implementation ng Republic Act 11592. Ayan. At balikan po natin yung pong pagkakaiba ng mga branded at saka ito pong mga generic. So ang common na kanilang ay mga puna dahil lalong-lalo na sa mga barubal na gumawa ng mga pag-requalify. Alam naman natin may mga resident requalifiers din sila, tamang mass production talaga hinahabol nila, pero may commitment naman ang ating mga kinikilala sa industriya na di umano ay by this coming months ay fully magiging maayos at maganda na sa paningin natin ang mga ilalabas nilang mga tangke. Yun ang kanilang sinasabi, and tayo naman po ay naniniwala na wala naman po tayong magagawa kundi ang maniwala at umasa sa kanilang mga commitment na sinasabing magiging maganda na. Dahil kung mapapansin natin, marami pong mga brand dyan na kahit talagang maayos naman, pero ito pong mga nirequalify nila, talagang
Nakikita natin ang big difference. Bugbog sarado na yung tangke, liban sa luma na yung tangke, ay nilagyan na nga ng yung metal plate na yon na para lagyan ng kanilang brand name. Na siyang madalas ay pinagsisingawan ng tangke. Lately pa, marami tayong mga naibalik. Hindi naman marami, but may mga cases po tayo. Ito naman, dahil po So ayan nga po, maraming hindi lang naman si Rigasco ang nakikitaan natin ng mga ganyan. Marami naman mga brand din na talagang in fact, kahit nga si Petron, kung titignan mo yung kanyang mga tangke, mga gusgusin na rin Di ba? Mga gusgusin na rin yung mga binababang tangke ni Petron. Tignan mo yung puwitan, talagang napakalalalim na noong mga corrosion sa puwitan. Then at the same time, yung kanyang footring ay talagang hindi na, it cannot withstand. Ayaw na, hindi na maka naglalambada na rin. Kaya lang dahil makapal yung kanyang footring, so kaya pang lumaban ng konti, no? Pero pagdating sa mga hindi kanais-nais na obserbasyon, nakikita rin po natin yan sa ibang mga brand. So, hintay-hintay lang po tayo, wala naman po tayo magagawa dyan. Pero kung tayo po ay bumalik sa pagiging illegal, ayan ang never. Sabi nga, mark my word, kaysa naman po tayo ay mag-illegal, mag-iba na lang po tayo ng linya. Kasi imaginein mo, mag-illegal ka, magiging kabahagi ka ng krimen sa lipunan at contributor ka sa posibleng pagkakaroon ng mga sunog nang hindi mo nalalaman na ikaw pala ang nagbigay ng tangke na pinagmulan ng sunog. Liban doon sa mga wrong practices ng mga customers, pwede rin na dahil rin sa pagiging illegal mo nga At kung ikaw ay nagbebenta pa rin ng mga underfill, konsensya po natin yan. Wala na nga hong pambili ito pong mga mahal nating suki ng kanilang super kalan. Dadayain mo pa, babawasan mo pa ng 6 na guhit. Kaya ako talagang may mga hauler akong sabihin na natin na talagang naaway. Alam ng mga ibang nanonood diyan kung sino yung mga hanggang kay Rigasco alam nila yan kung gaano ako ka-insistent doon sa karapatan ng hindi ko lang karapatan kundi karapatan ng mga customer. Say for instance, ito pong nakaraang pagtaas ng presyo. Ito ma-discuss lang. In fairness, nag-a-announce tayo ng per kilo. Nag-a-announce tayo ng per kilo. We expect then na ang ipapatong sa pagtaas ng ay per kilo. Walang inconsistent, di ba? Walang proper coordination doon sa mga planta or different managers ng mga planta. Hindi natin alam kung ano yung motibo nila. Kung ikaw ipinapantay na lamang doon sa mga karamihan na presyo nila, hindi patas yun. Dahil unang-una, pribilehiyo mo yun di ba nagpapaliwanag sila during the dealers meeting na may mga talagang tanggap nila na iba-iba ang presyo ng bawat dealer base doon sa performance, activeness noong dealer na yun. So, hindi na tayo pumorma doon dahil hindi natin magawang ipaglaban na magkaroon talaga ng tinatawag na standard pricing. For instance, ito na naman, si Petron, si Solane, kapag kang area na to, ganito ang bigay niya per tangke, regardless kung ikaw ay magbenta ng 20, 40, 50, 100 kada buwan, pero ang presyo mo is the same. Ewan ko lang, but that's the thing na alam ko, no? Dahil meron silang threshold in terms sa pricing nila. So, hindi mo na kinakailangang mag-spy-spy, mag-surveillance dyan na kung ilan magkano ang bigay sa kanila. Sasama lang ang loob mo. Pero alam natin na ganun ang presyo. So, yung kanilang mga tauhan, hindi natotorta sa pag-memorize nung kung ano ang presyo ng ibibigay nila sa bawat dealer. Itong kapatid natin na
kalamansi at kuya ng kalamansi, aba talagang ayaw dahil nga kumikilala sila ng performance ng kanilang mga dealer at saka ng mga franchises, no? Pag malakas bumenta, so tanggap na natin yan. Kaya mabigat, ito na naman. Kaya hindi mo masisisi na iba-iba ang presyo natin hindi mo may iba-ibang presyo dahil there is no such thing na tinatawag nilang SRP. Suggested retail price lamang po yun, hindi sa standard. Suggested retail price lamang po yun. Paano tayo magkakaroon ng SRP? Assuming na sasabihin, hindi, kung ganito ang ibibigay natin, kumita pa rin kayo. Natural. That's the very basic reason kung bakit nagpumasok po tayo sa isang negosyo. Para po tayo ay kumita. Wala na po sila doon. Ang punto doon, dahil iba-iba ang presyo ng dealer, natural iba-iba rin ang bigay. At yung hanggang saan ang kayang ibigay na katawaran o patawad ng isang dealer doon sa customer. Diba? Masama bang magbigay tayo ng 50%? Masama bang magbigay tayo ng more than 5%? Batas nga nagsabi doon diba? Na 5%. Ginamit lang yung kanilang partido. Pero in fact, talagang pagdating sa fuel subsidy ng mga customer, 5% po ay binibigay po dyan. Sasabihin na kahit ibigay nyo po yun, pareho pa rin naman po. Di ba? Yung mga franchising nga nila meron nga tinatawag silang SRP pero hindi rin naman di ba? Automatic na yung 5%. Kaya tanungin mo sa kanilang mga rider. Tanungin mo sa mga rider na lang nila, magkano? Meron na, automatic na yun, less 5% na, hindi na yung SRP. Kung ikaw yung customer, tumawag sa kanila, automatic na yung 5%. Tapos ikaw babanatan, bakit ganito ang presyo mo? Bakit ganyan ang presyo mo? So long as na ikaw ay selyado at galing sa kanila yung ibinebenta mo, wala kang nilalabag doon. Matagal na rin pa kahit pa paano tayo na dealer din po tayo ng ibang mga brand, no? At yan ang pinagmamalaki natin. Na lahat po talaga ng laman ng natin ay talagang puro branded. At hindi ho tayo, never po tayo nagbenta dyan ng mga kolorum na yan. Sorry sa mga nangungulorum, buhay po ninyo yan at yan ang paraan ninyo kung paano buhayin ang inyong pamilya. Diskarte po niya at hindi ko po kayo pinakikialaman. No? Pero siyempre sa atin, bilang kuya ninyo sa industriya na kahit bata pa tayo sa larangan na ito, ang atin pong ini-instill, inaano sa ating makasama na mahirap maging illegal. Mahirap maging illegal. Kung nasanay ka na dyan, si Katuring hindi po. At sa mga umuusbong, sumasali pa lamang, papapunta pa lamang sa ganito, gusto pang sumali sa industriya, huwag na ho kayong mag-illegal. Wala hong magandang patutunguhan ang mamili ng isang sitwasyon na illegal. Okay, balikan natin. Itong late implementation, ang sabi ay per kilo. Di natural, inaasa natin na ang 2.7 ay per kilo din. Kung 2 piso ay dinagdag mo, sabi mo ng 3 kilo yung 2.7. So, 6 pesos. We expect 6 pesos. Di ba? Ang sabi, hindi raw per kilo, per cylinder. Ano ba talaga? Mali-mali. Naku po, talagang mag-high blood ka sa kanilang mga sunga-sunganing mga... Anong per cylinder? Ang sabi nyo sa public announcement is 2 pesos per kilo. Ngayon, anong ginawa natin? Sabi nyo sa akin, per silindro. Pero yung dalawang klase ng tangke, ang ginawa nyo per kilo. Pagdating sa isa, silindro. Ano ba talaga? Di ba? Nakakagulo nakakalito Siyempre sinusundan natin yung mga public pronouncement diyan kung magkano ang hindi kung per silindro, per silindro, wala tayong magagawa doon. Mabigat nun, may inaasahan ka na per kilo, tas per silindro pala. O kaya, within the 3 sizes, 22, 11, 5 kilos, and the rest na 3 ay per kilo. Pagdating sa maliit, silindro daw. Ay, nako po. Sabi ko, kung meron man mas dapat na bigyan ng mas malaking pagmamalasakit at awa, ay ito po mga super kalan, hindi po yung mga 22 dahil wala pong hampas lupa na gumagamit ng 22. Hindi po ba? Tapos kung
gusto nyo palang ipantay na ihabol yung presyo ng ganito doon sa pangkaramihan ng mga dealer. Di winawala nyo na yung pagkilala ninyo doon sa magandang performance ng dealer na yon. Diba? Hindi lang naman siguro sa sales nyo titignan. Tignan nyo rin yung isang shop na talagang faithfully abiding the Republic Act 11592 in terms sa pagbebenta. Diba? Meron nga dyan. Kita mo naman, hindi siya nagrereklamo halimbawa sa presyo, pero tignan mo naman yung likurang bahay. Tignan mo naman yung niya, nandoon yung mga dragon ng mga tangke. Di ba? So yan ba ay kinukonsider natin na maayos na dealer? Hindi siya para reklamo. Why? Kasi nga meron siyang buffer Di ba? So siguro, tapos nga itong kahapon lang, mga katangke, ang pag-uusap nga ni Congressman Arnel T. at ni Anson ay tawag nito, itong bagong strategy na i-implement daw. Di umano, dahil nga parang na-disappoint itong si Department of Energy, parang feeling na budol dahil walang ibinunganga ito pong mga kasama nating mga dealer, kundi ito pong mga planta na tumatanggap ng mga generic. Ito pong mga planta na siyang promotor di umano ng pag-iiligal. Ito ngayon si DOE, ang ginawa niya, pinakinggan po ang mga dealer at walang ginawa kundi bakbakan ng bakbakan ito pong mga planta na ito. Pero nakikita nila, isa rin daw itong mga, tayo naman daw mga dealer ang talagang pasaway dahil tayo pa rin ang tumatangkilik sa kanila. Hindi naman kinakailangan kasi nasa planta lang. Huwag ho nating i-single out itong mga planta. Lahat po yan. Kinakailangan atakihin natin yan mga yan. Down to catering. Puntahan natin yan. Puntahan natin yan. Ewan ko lang kung makakaporma pa yan. Magbibigay ka ba dyan ng panlagay mo dyan? Magbibigay ka ba dyan ng mo? Dinalugi ka na. So anong gagawin mo? Susunod ka ngayon. Di ba? Na-appreciate po ni Catering ang ginagawa ng Department of Energy dahil may mga kaibigan po tayo dyan. Na-appreciate po natin ang ginagawa ng Department of Energy na pagsasagawa ng mga kabi-kabilang mga inspeksyon at pangre-raid, pangungumpiska at pagpapatigil, pagpapasuspindi, whatever na action administratively and criminally kung totoo nga ba naman nasampahan natin ito ng mga Pero sorry to say, ewan ko, hindi naman ako nakapunta mismo sa mga planta na yun. Pero ang alam ko, operational na naman po itong mga planta na to So, di ba? Kaya yung sinasabi nila parang lang yan gawa Lunes, sira Martes. Parang ganun lang yan sara Lunes, bukas Martes. Pero, huwag mo nating huwag mo nating balikan itong mga dealer na natural, nagkakakawa-kawa itong mga dealer dahil kakarampot lamang naman po mga puhunan ng mga yan. Kaya nga we still belong to micro business, na talagang malit lamang po at surviving po ang aming puhunan. Pero we are not excused in the implementation sa batas. If it is necessary na puntahan nyo rin kami, why not? Bakit? Hindi nga lang yun puntahan nyo rin po. Mag-abang din po kayo doon sa mga main roads, sa mga street road na yan, magkaroon kayo ng spot inspection para sa implementation ng 11592 dahil marami po talagang nagbebenta. So yun, nyo rin yun. Ewan ko lang kung hindi magkaroon ng takot yung mga dealer na katulad ni Catering. Ganun lang kasimple po yun Huwag nating parang nagsisisi pa tayo dahil itong Department of Energy ay nagsipag ng mga planta. Huwag, bahagi yan ng trabaho ng mandato ng Department of Energy doon sa 11592. Ngayon, huwag nyo ring itong dealer dahil talaga pong kasama po yan. Gumagawa po ng mga diskarte yan. Kaya, ako isang ayon sa susunod na estratehiya na ito namang mga dealer. Hindi lang mga dealer, dapat lahat. Pakilusin natin lahat yan. Pakakalatin natin yan. Huwag lang yung ganito, ganyan. Dahil ang mga dealer, makikita mo yan, talagang gagawa ng paraan. Ngayon, magkakaroon ng lesson yan pagka yun ay nahuli. Okay? So, sa mga kapwa natin mga dealer, siyempre, although option nyo yan, choice nyo yan, pinalalahanan po kayo ni Catering. Magto 2025 na po.
magpapasko at mag-New Year na po, hanggang ganyan na lamang po talaga, no? Minimal na lamang po ang benta natin, tamang pang survive na lamang po yan. Ngayon sa mga gusto pang talagang ang ekspektasyon ay talagang bulto-bulto ang kita, well, diyan na po nagkakaroon ng laso ng utak natin para gumawa ng hindi maganda. Sabi nga yung for the love of money, dahil sa pagkagahaman sa pera, kaya tayo minsan natutuksong gumawa ng kalokohan, which is diyan papasok yung pundasyon natin, morally and spiritually. So ayan, magandang buhay po sa ating lahat, magandang umaga po. Regasco team, Petron team, Solen team, no? And sa iba pang mga branch, sa mga kasamahan natin dyan na mga driver, riders, magandang umaga sa inyo. Binabati kayo ni Catering, ganun din sa mga yung mga ahente ng kanilang mga planta. Maraming po salamat at mabuhay po tayong lahat.